Magandang araw mga kaibigan. Bigyan ko lang kayo ng update tungkol sa House hearing ng flood control kanina. Umalma ng todo si Congressman Paulo Duterte kasi sinimulan na nilang ilabas ang mga pasaring flood control project sa Davao. Ito ABS-CBN News. Davao City 1st District Representative Paulo Duterte Islam binatikos the sudden shift of the House probe on the anomalous flood control projects, saying the Dutertes are being blamed for the issue. Ay, Duterte pa rin ang target nila. Okay. This came after the Department of Public Works and Highways confirmed the 51 billion allocation for Davao City's 1st District during the later years of the Duterte administration. So ito ang pahayag ni Congressman Pulong. Stop dragging the Dutertes to cover up your mess. Kapalpakan. Focus on the real issues. Flood control anomalies, payola, at ang mga opisyal na mismong umamin na nanuhol sila. Sabi niya. So ito, tingnan ko yung statement niya. Mahababang statement niya. Nako, binisaya. Binisaya. Wag na lang. So, totoo yun. Hindi naman tinatago yung 51 billion. Nasa nung una nga, nung nagtatanong yan si Congressman Abante, I think pinadalhan na ng DPWH. Ang record ng DPWH, pinadala na kay Congressman Abante yung 51 billion na flood control project sa Davao City. Makita nyo sa mga post, ang dami kong nakikita, pinapakita ko, ganito ang flood control project sa Davao. Talagang ibang iba. Nakikita ko parehas sa mga DK, flood control. Nung bata pa ako, lumaki kasi ako sa sa tabi ng malaking ilog, Amburayan River. So mayroon kaming dike. So dahil sa aming dike na naliligtas kami sa baha pag umapaw ang tubig dahil sa dike, wala. Doon lang kami sa tabi ng ilog. Standby kami sa dike. Tinitingnan lang namin yung rumargas ang tubig kasi nga matibay ang aming dike noong una. Ganon din yung nakikita kong dikis, I hope naintindihan nyo, dike. Yung nakikita ko sa mga Facebook Reels na mga flood control project sa Davao, ganon din yung bayan namin, nakikita ko talagang matibay. So, what's wrong with 51 billion? Basta nagamit ng tama. Ang problema, yung mga singit-singit. Sabi nga ni Governor Dolor, magpasalamat sana sila kasi 2025 nadagdagan ata ng 17 billion ang flood control fund sa Mindoro. Ang problema is karamihan palpak, substandard, at yung iba pa guni-guni. Kaya instead, sabi niya, noong una, pasalamat. Ang ganda yung presentation ni Governor Dolor, pasasalamat dahil nabuhusan sila ng ang daming pundo na hindi nila alam, hindi nila hinihingi. Kaya lang later on, panghihinayang, panlulumo. Kasi saan ka nakakita ng dike na 1 linear meter, 1 million na ang 1 million na ang gastos. So, yung 1 kilometer, 1 billion. Ganon. So, yun ang mga issue. Hindi lang Oriental Mindoro, Bulacan,
La Union, yung isiniwalat ni Senator Lacson. Ano ba, yung na-inspect mismo ng Pangulo, Iloilo. Saan ba yun ang issue. But anyway, ganyan talaga, bugbog sarado ng administrasyong ito dahil ano na sila, yung image nila is grabe, talamak ang korupsyon. Gusto nilang malihis ang issue, hoping na ang kapalpakan ng administration mapunta sa Duterte, but hindi mo na maluko ang taong bayan ngayon dahil nga sa social media ang daming nagpo-post. Ako nga hindi ko makita yung mga diki na project sa Davao kung hindi na i-post sa social media. Bukidnon, ganun din. Ang gaganda yung mga diki sa Bukidnon. So, never na nagkaroon ng issue panahon ni PRRD tungkol sa flood control. Meron ng mga project. Kahit panahon ng Pinoy administration, may mga flood control na sila ng mga pondo, may projects, kailang walang issue dahil magandang pagkagawa. Ngayon yung porsyento high. Mayor Magalong, may mga siya ang nangunguna sa good governance. May reklamo ba siya na problema sa infrastruktura panahon ng Duterte administration? Wala, dahil hindi naman sa nawala na yung kickback o maliit lang. Ang nalaman ko sa mga contractors, nasa 5% lang ang karamihan na kickback or commission. Pinakamalaki na daw kung minsan 10, kailan paminsan-minsan lang. Dahil napakaliit yung nababawas, kaya mataas ang kalidad ng proyekto. Hindi katulad ngayon, ilan? So matotal 60%. Kaya ang naiwan na lang 40% para sa project. Yan na yung suma total sa mga pahayag ni Senator Lacson, Mayor Magalong, at yung sworn statement ng mag-asawang Diskaya. So sige, sirain nyo lang ang Duterte, sirain nyo lang sirain, no problem. But hindi nyo, you can never put a good man or good name, good governance ng mga Duterte, you can never put them down. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. So mo ni ang atupan ngayang balay. So mo ni ang atupan nga balay niya. Balay sa tayo. So karon na humanag yun ang balay ni Toms. Iyahang nga balay. So maayo na gyud sada na tan-aw kay humana ang yang balay. So makita gyud nimo na nakataod na gyud. So makita gyud nimo ang view sa yang balay. O karon unsa imong masulti nga nahuman gyud ang imong balay? Siyempre, api kahit ang natagaan ta, magabalay na kita kay sana tanan nag-sponsor. Salamat sa mga para sa inyo mga kung wala pang tabang di pa ko pakabalay kay nagigluna ko sa nginikalan mo sa salamat. So pila na imong anak?
nga kuan ay pa ka nakabalay. Dua. Duha imong anak. So nakigpuyo lang ka sa imong ginikanan. Siyempre, oo. Yan ikaginta. Kung makagwartan. Salamat kid kayo kay nakabalay na ko.